Hindi po namin kinahihiya yung ganyan na yung ibon namin itamad. Kami pong nakakahiya kasi hindi po namin na sila naturuan maging masipag. Wala na tuloy. Ayan. Dapat wag niyo po sisihin yung ibon niyo, sisihin niyo po yung sarili niyo kasi kayo po. Magandang umaga mga kasubis, bali. Good morning. Papakawala po tayo ng ating mga South team. Ito, kompleto pa rin po tayo pero siyempre hanggat di po tayo nakakatungtong pa ng derby, wag po tayo makapagkampante. Ayun, ito po si Bunso. Tatlo po itong mga bata natin pero nakahabol. Kita nyo, naglulugong pala ng Lego. Yung iba, hindi pa nasa pa isa. Si Salpok, ito po si Salpok na isa. Yung minsan nakita nyo na may tama sa pakpak. Ayan po, ito kita nyo, may isa pa rin sa mga bata. Kamustahin po natin yung dumi nila. Ayan po, mayroong mga, hindi naman todong buo, pero hindi naman todong basa. Tama lang, walang basa. Ayan, kita nyo buo. Ayan, malambot lang yung iba. Pakawala muna po tayo. Bakit po malambot yung iba? Kasi galing pa rin naman sa training kahapon to, pwede pang stress yung iba, o pwedeng okay na. Kasi ang importante sa atin, walang basa o walang malansa. Ito po, bubuksan po natin yung bintana. Tapos mamaya uwi po tayo sa ating breeder stop. Halos hindi na po tayo nakapag-video doon. Gawa nga po napaka-busy natin ngayon. Ginagawa po kasi natin, naninindahan po uli si Bait. Gawa nagbakasyon po si Mami Dap. Yan, oy, labas na kayo. Yan, labas. Hindi man po sila, kita nyo, nileto. Kung papansin niyo talagang hindi po sila ganun gagaganda yung tsura. Pero ang importante, kahit tamad po sila dito sa paglipad, sipagan na lang po natin sa pagtos. At sana hanggang ngayon, di pa rin sila mabawasan. Hanggang bukas, hanggang mag-derby po tayo. Ito po si Puso. Tingnan na, labas na. Labas. Isa mo, marami po kaming ibon dito ngayon. Tabingin lang ang dalir. Uy, maghahabulan pa tayo. Para tayong bata. Sige na. May katanungan po ako pero ayan, sige na. Ayan. Lumipad na po sila, ayan po. Mga 3 minutes lang yan, nandun na po yung sa building. Tignan po natin kung totoo po sila sabi ni Bait. Pero wala tayong magagawa eh. Nakakatakot lang po, dapat talaga ang ibon is halos 1 hour ang ililipad niya. Kahit ng umaga o kaya kahit 30 minutes nga maghapon, mamaya 30, 10, 10. Apat na pakawala po tayo, hindi makaka 1 hour. Pero kung ganito pong 3 minutes, tignan natin, sana nag-improve na po sila. Lalabas po ako. Mamaya na natin itatakil po ako dun about sa yan, yung sa uuwi natin na bagong balik. At doon sa ating payang bird ni Tanse. Dali po, dahan-dahan lang po tayo. Masakit ang paan, tuhod ni Bait. Nagbuhat po tayo ng bigas kahapon. Naninibago na po si Bait. Tumatanda na si Tarzan. Ayan po. 1 minute pa lang po dito sa pagpapakawala natin, pero 3 minutes po dapat. Tignan natin kung makaka 3 minutes yan, tapos diretso building. Ayun po yung ibon namin, oh. Kita nyo. Nakakatuwa naman kahit na ayun ako, malapit na sila pumunta doon. Papunta na po sila sa way na yun. Yung mga breeder ni Mang Lloyd. Wala pa po si Mang Lloyd eh. Medyo busy po yung tanghali po bumangin yung pagka hindi nakainom. Pag nakainom, maaga. Ayan po. Kailangan po natin paliparin yung ating mga ibon kasi kailangan nilang mag-practice. Gawa nga, ayan na, nagpapatunay na. Nagpaparamdam na. 2 minutes pa lang tayo. Alas 1:40 dahil 3:40 yung video natin yun. Ayan na, bumebelo na. Oops, nahiya pa. Ayan po, hindi po namin kinahihiya yung ganyan na yung ibon namin itamad. Kami pong nakakahiya kasi hindi po namin na sila naturuan maging masipag. Wala na tuloy. Ayan. Dapat wag niyo po sisihin yung ibon niyo, sisihin niyo po yung sarili niyo kasi kayo po yung nagtuturo eh. Tayo po yung may dahilan pagka umuwi po sila na maganda. Tayo po ang dahilan pagka, ayan na, kita niyo po. Yung video ko 4 and 15. 2 minutes ko nung pinakawalan doon sa video. Sumatotal, wala pang 3 minuto, nasa building na po. Ano po magagawa natin dyan? Mananalo pa ba kaya? Number 1 opinion ni Bait, mahirapan yung ibon po talaga natin pagka walang ganong practice. Alam niyo yan, alam ng karamihan yan. Kaya nga po tinuturo natin, bata pa lang, natuturuan na ng magpalakas.
Naka 4, 5, 6 cutting sila. Nakapagpalipad po tayo ng medyo maganda ng mga unang buwan nila. Then nung nagka-problema po sa loop natin, natenga po natin ang 2 months. Kasi during the race ng North, nagka-problema yung Norte, di ba po? Hindi po natin sila pinakawalan. Kaya nangyari po, siguro nakaugalian nilang tamad. Then nung natuto natin pakawalan, yung iba po ay matanda na, yung iba naman po ay nakatamaran ng lumipad. Tignan nyo po, nandun pa po. Ayan po, ayan po ang aming pagkakamali. Pero kung sakali naman papala rin pa, may pagkakataon pa po kaming ibago o ituwid yung aming pagkakamali. Lahat naman po tayo nagkakamali. Ang importante, nakikita nyo po yung pagkakamali nyo. Nakikita nyo at kaya nyong tanggapin yung pagkakamali nyo. Para sa tunay na buhay lang po yan. Hindi lang po sa pag-iibon. Tayo po, pag kami naging problema po tayo sa ating sarili o sa ating anak o sa ating pamilya o sa ating kaibigan, ayun, bumaba na naman po sila. Ayun. Alis 1 minute lang po tumambay. Ayun po, may nakasabay pang iba. Ibig sabihin, pag nagkakamali po tayo, mayroon po tayo para magbago. Bigyan lang po tayo ng pagkakataon magbago. Meron po tayong pwedeng magawa. Kung ano po yung ikagaganda ng ibon nyo o ng sistema nyo o ng programa nyo, ganun din kung ano din kagaganda ng buhay nyo. May pagbabago po sa bawat pagkakamali. Ang dapat nga nagpapasalamat po tayo dyan sa pagkakamali na yun eh. Kasi hindi naman po tayo matututo, hindi po tayo magiging matibay kung hindi po tayo pinadaan ni Lord Super Friend dyan sa pagkakamali na yan o dyan sa pagsubok na yan. Tulad po nitong ibon na to, mahina po sila nung rumonda dito o nagiging tamad. May bawas may pakpak ng dalawa yun, no? Mahina man po sila sa pagiging, yung pagronda po dito, di dayain natin sa pagsisipag sa pagtutos. Kaya nakaraan po, nagtus po kami ng Batangas. Tapos every uwi po ako ng Fairview, dinadala ko po. Then, hindi po kami lumiliban ngayon sa training. Awa ng Diyos, 19 pa rin po tayo. Sana hanggang dulo makasama tayo sa kwentuhan at enjoyin muna natin nung bababa na uli. Makikita po natin sa video, wala naman patid yung video natin eh. Ako po, inoobserbahan ko po bawat kilos nila, bawat galaw nila. Kasi nga po, tayo po yung tutulong sa kanila. Sa ngayon, tayo po yung magtatrabaho para sa kanila. At pagdating po ng katulad yung pauwian, pagdating ng derby, tayo naman po yung umikot. Tayo naman po yung tatrabahuhin nila. Ayan po yung ibon natin. Ayan, medyo malabo na pag sinum. O nagpapakitang gilas na. Dumapo lang kanina ng 2:40. Ayan po, rumoronda na uli. Siguro nakikita po nila, binabantayan natin sila. Ayun lang po, pasiklabal lang yan eh. Pakita mo yung pagkakamali mo, pakita mo yung improvement mo, pakita mo yung pagkakamali mo, pakita mo yung pagbabago, pakita mo yung pagkakamali mo o malaman mo yung pagkakamali mo. Maganda yung word na acceptance. At least pag na-accept mo, mababago pa po ng mas maganda. Hindi naman po masama magkamali. Ayan po yung nagpapatibay sa atin. Ayan, katulad po niya, no? Dahan-dahan tumitibay na. Nakaka 8 minutes na po ako. Na lumanding lang po doon ng mga 1 minuto. Lumayo na. Ayan po. Mang Lloyd, magandang balita. Nagpapakita na yung sigla yung ibon natin. Ayan, no? Ayan, walang cut po yung video natin. Ayan ang patunay po na dahan-dahan nagbabago rin po sila. Kasi nakikita nila yung improvement natin eh. So matotal tayo po nag-improve. Hindi po umuwi gaano sa breeder slope. Dito tayo sa flyer slope. Medyo nakatutok po tayo kasi kahit breeding season, dapat tutukan natin breeding season. Ito magde-derby na. Kailangan mas tutukan din to. Kaya nagari po si Bait. Mamaya uuwi po ako doon. O nga pala, ako'y nakikiramay doon sa Lopman ni Joseph Antigua. Pagpasensya mo ako, hindi pa ako nakakauwi. Basta mag-out po ako ng ibon, isasabay ko siya. Isasabay ko doon sa mga iba kong tinutulungan. At pagka yun malilikom na halaga, hati-hati na lang natin para marami ko po kayo matulungan. Pagpasensya nyo po ako, siguro halos ilang araw na ako dito sa Manila. Kala mo malayo na po. Ilang araw na po ako dito sa Santa Mesa. Ayan po, dumapo na uli, 9 and 18, siguro mga naka 3 minutes, 6 minutes lang. Mamaya po natin ituloy pagka nandito po si Mang Lloyd. Basta importante, ang tip ni Bait, parte ng pagkatao, parte ng pag-iibon, ang magkamali. Ganun lang po kasimple, walang perpektong pagkakataon, walang perpektong tao, walang perpektong look. Kaya nga napakaganda mag-ibon eh.
Kasi kung may perfecto, lagi sila na lang mananalo. Kita nyo, yung taon-taon, iba-iba. Katulad na lang po ang nakaraan, Euler Alegre, napakaganda ng palaro po nila. Ang dami pong ibon, pero sabi ko nga po sa inyo, kung perfecto lahat ng ibon, magagaling yan, mauusay yung mga ibon na yun. Lalo na yung may-ari, mababait pa yan. Ang problema nga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi natin na perfect na siya bukas, sa isang araw siya uli, sa isang araw siya uli. Ayun po, kaya ito kinaganda ng pag-iibon. Kahit anong daming magkakalaban, pero kung hindi kayo tatadhana ng panahon na yun, lagot kayo, lagot tayo. Kaya tulad po namin, isa lang po paklak namin. 4 out of 5, isa lang po paklak namin out of 5,005 birds. 5,568 o something. Basta ang importante po sa amin, nag-i-enjoy po kami, nandiyan pa yung ibon. May live pa po kami, hindi ko po alam kung paano po ba yan. Basta ang importante, hilaban po tayo ng duluhan. Maging masaya po, bawat lap, enjoyin po natin. Silip ng konti. Wala po, ayaw na bumaba. Hanggang dito na muna po. Ingat po kayo lagi. God bless.